Yes, ngayong umaga, punta tayo ng Tanay. Saglit lang tayo dito. At kakain tayo sa Gayas Kitchen. Samahan nyo kami ngayong umaga at tayo ay tumikim ng pagkain nila. Let's go! At yan, nakarating na tayo dito. Saglit lang. Mula sa kanto. At pagpasok natin, meron palang entrance fee yan. Ay, dalawang bata, dalawang adult. Meron po tayong entrance fee po, sir. 200 per head. Pero, Per head? yes, consumable po. Okay. Opo. Sa Ang foods? bata po, 0 to 5 free, 6 to 11 is 100 po. Ay, 11 pa lang to eh. Okay po. Ilan po? Isa? Bali, dalawang adult, isang... Dalawang adult, isang... Oo. Okay po. Eh, 3 years old pa lang yun. May isa din po ang bata. Bali, 4 po kayo kasama yung 3 hours. Ah, 3 years old. Ano saan po, sir? Bulacan? 500 po. Dito na babayaran? Yes po, sir. Kahit saan yan sa cafe, consumable yan sa cafe. Lahat po, coffee, drinks, food. Okay. Maliban lang po sa mga seedling sales po namin. Meron po kasi kami mga seedling sales po. Ano yan? Ano? Mga... gulay? Sa ngayon wala po kaming gulay. Ano lang? Mga peanut butter, mulberry, ganyan po, akatmoon. May mga fruit bearing tree kayo? Opo, lemon vine po. Lemon meron? Yes po. Magkano lemon? 350, hindi siya lemon. Lemon vine po siya, sir. Ginagawa din po siyang juice. Meron din po tayong passion fruit. Yung vine? Yes po, yung gumagapang? vine po. Opo, gumagapang po siya. Ito po, sir. Ito lang po, sir. Ito yan lang po ipapakita niyo po para pag nagpa-bill po kayo para ma-consume niyo po. Sige. Saan pwede mag-park? Sir, yung parking po natin doon na po sa baba. Sa baba sir. na? Yes. Ayan sir, yung nakaharap po ng Pwede green. dyan? Ikot lang po tayo. Sige. Salamat. After natin magbayad ng entrance fee, yan, park muna tayo saglit. At ito nga, nagpalista kami dahil mahaba ang pila dahil Sabado ngayon. Tinignan muna namin mga halamang binibenta dito. At yung nga, nakita natin yung kanina, yung miracle fruit, yung malaking bilog na yun, ay medicinal, daw yun, nakakagamot ng mga sakit. At ito, tingnan nyo naman, ang ganda ng lugar at ang linis. Tip lang pag sa bago kayo pumunta pala, ganda pa-reserve na rin kayo para hindi kayo pipila ng matagal. Kasi pag ganitong Sabado ay mahaba ang pila. So ito na yung top of the hill. Yung inakit natin kanina. Ayun pa rin halaman dito. Ayan, may view deck. Pwede magpahinga, picture. Ayan, tinawag na pala kami. At kami na yung nasa next in line. Kaya papasok na muna kami. So tignan nyo naman, puno pa rin hanggang ngayon. Sa sobrang dami ng tao ay dito sa baba ay puno na, kaya titingnan natin sa taas kung may bakante pa. Ito, sabi sa amin meron nga ditong bakante kaso hindi siya aircon, nasa labas kasi siya. And ang oras ngayon ay nasa past 12 na, kaya medyo mainit na rin dito sa Tanay. Meron namang electric fan sa labas kaso hindi pa rin kaya yung ang init. Ito, habang naghihintay pa rin ng aming orderin ay yan, tingin-tingin muna tayo. Iba yung view din dito sa taas eh. I-top view rin. Ayan, so nakalipat na kami dito sa loob. Meron naging bakante. Ito nga, yung kanilang second floor. Aircon na siya at mas komportable kumain dito dahil malamig ng konti, no?
compare sa labas. Ito nga pala kanilang menu. Silipin natin at tignan lang natin kung anong maibigan nyo pag kayo ay magpunta dito. At least may idea na kayo kung magkaano at ano yung pwede nyong orderin. Wala rin namamagana. Ano ba yabas? Ayun, ito nga pala, dumating na yung order namin na pata team at yung kanin, may drinks din at mayroong pandesal na may kasamang pasta. So, after namin kumain, yan, honest review tayo. Ang na-experience namin dito sa Gaya's Kitchen. Una, syempre, ito muna pala yung naging bill namin. Mabot kami ng 2.9 doon sa kinain namin. Kasama na dyan ang service charge. Unahin natin yung food. Sa food, masabi ko 3 star. Nasa gitna. Kasi depende sa panlasa rin natin. Ewan ko sa inyo kung ano yung naging experience nyo. Para sa akin pamantayan, medyo natabangan ako doon sa timpla ng pata team. Magamat appetizing siya sa paningin, no? Pero sa panlasa ko, medyo matabang. Number 2, sa price tayo. Medyo hindi rin ganun kamura ang presyo dito ng pagkain. Pero syempre, depende doon sa lugar na pinuntahan mo yung presyo rin, no? Para sa akin, 3 star yung presyo dito sa Gaya's Kitchen. Hindi siya pangkaraniwan doon sa pinupunta natin mga kainan. Ayun, nasa gitna. Tama rin, siguro nasa gitna siya. At pangatlo, dito yung service. Dito tayo bumagsak, no? Kasi number 2 yung service natin dito. Hindi naman doon sa mga tao, siguro doon sa paghintay ng una, nagantay ka doon sa pila nung matawag ka. Tapos, ang tagal pa i-serve ng pagkain. Sumabot kami ng halos 1 hour bago na-serve yung pagkain namin. Tapos, hindi lang yun, yung sinerve pa isa-isa, no? Nauna yung pandesal, tapos ang tagal na sundan yan ng ibang pagkain hanggang umabot na nga ng halos 1 oras bago kami talaga nakakain. Kaya medyo nalipasan na rin talaga ng gutom. At ayun, no? Dapat ito yung improve ng Gaya's Kitchen, yung kanilang service. Pabilisin yung serving time para hindi naman makakalipas ng gutom at nakakabitin sa mga customer. Ang apat natin, siyempre yung place. Dito mawawala. Ito yung siguro yung pinakamataas nating rate. Siyempre 5 star dito sa place. Wala naman tayong masabi sa place. Napakaganda, relaxing. At siyempre nakakain ka na, nakalibre ka pa ng pasyal. Ito naman, at may mabibili ka pa lang mga halaman dito, mga herbs, mga prutas, at ganyan din, ano pa ba yung nakita natin doon, no? Mga medicinal plant, meron din, no? So hanggang dito na lang mga ka-adventure sa ating video na ito. Kung di ka pa pala subscriber sa aking channel, please naman like and subscribe. At share na rin yung video na ito. At hanggang sa susunod mga video natin, wag po kayong mawawala. At salamat sa pagsubaybay nyo. Hanggang dito na mga ka-adventure. Maraming salamat. Bye-bye.